The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang alam ko po, yung iba sa inyo nagsimba na ng alas 7 kanina. Hindi kayo umuwi, ha? Mahirap hindi balikan ang isang lugar na kung saan naramdaman mo ang higit na pagmamahal. Ano pa? At nagpapasalamat ako sa inyo na minahal at minamahal nyo si Father Jason. Ano pa? Ang akin pong pakiusap, sana higit nyo siyang mahalin. Ano pa? Para pag siya'y naglipatan, mahirapan din siya. Ano? Inaantay ko po yung sulat na kung saan sa darating na lipatan, sinong ilalagay mong pari na papalit sa iyo at saan mo gustong pumunta pagkatapos. Ano po? Nung bago maglipatan, talagang wala akong nilagay na pangalan. Ano po? Kasi ayaw ko talagang umalis. Ano po? Pero dahil alam ko sa susunod talagang maglilipatan, naka-ready na yung papel ko. Ano po? Nilagay ko ng pangalan ni Father Jason sa green belt. At nilagay ko ang parokya ng gusto kong puntahan, Santa Maria Goretti. Sana isulat ni Father Jason na akong papalit sa kanya. Alam naman po ninyo na hindi ito ang dapat na parokya na pupuntahan ko. Dapat ako ay kung saan sa Holy Cross na pinanggalingan ni Father Jason. Ano po? Kaya lang sa hindi inaasahang pagkakataon, 4 days before ang lipatan, napunta ako dito. Ano po? Nagpagawa na ako ng kwarto doon. Alam ni Father Jason yon. Sabi niya sa akin, ako'y dumating doon, ang una mong gagawin, magpagawa ka ng kwarto. Sabi ko, bakit? Maiksi ang kama, di ka kasya. Ano po? Kasi sa kanya nakasukat ano po? Ay, nagpagawa ako. Malungkot na kwento, hindi ako doon napalagay. Napalagay ako sa Santa Maria Goretti na hindi kilala ko saan. Ano po? 2015, pag ginugel nyo ang Santa Maria Goretti, ilalagay kayo sa Italy. Ano po? Hindi kilala. Ang kilala noon ay Pope Pius Center. Ano po? At yun ang aking unang, sabi nga, naging trabaho. Sabi ng mahal na patron, ipakilala mo ako. Sabi ko, papaano? Papaano? Ha? Wala naman kaming pera. Kasi ang unang misa ko dito, ang koleksyon ko, 7750. 2015 yun. Paano mo papakilala ang isang patrong hindi kilala sa koleksyong 7750? Pero kailangan mong manalig at nagmilagro, tumama ang pandemic at higit siyang nakilala
at nagkakakilala-kilala tayo. Ano po? Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y naging bahagi ng inyong paglalakbay sa inyong mga karamdaman, sa mga kabiguan, sa mga pamilya na binuo muli dala ng ating Di po ba Father at online mass dito sa Santa Maria Goretti. Ano pa? Nakukulitan ako dati kay Mina na pinipilit niya kung tayo ay mag-online mass. Ano? Kulit na kulit. Pero ganun talaga siguro at nagkita-kita tayo. Ano pa? Kanina sabi, Father, nakita rin kita. Di ba? Walang pinagkaiba. Di po ba? Ano? Walang pinagkaiba. Parehas lang. At sabi nila Mina, naku Father, may problema ako. Kasi nagpa-picture ako na nasa likod ako ni Maria Goretti na nakasandal ang aking pisngi sa kanya. Picture ng paglalambing. Ano po? Sabi ko, anong problema? Gusto ng mga tao, magpa-picture sila na gano'n din. Ano po? Hindi nila naintindihan na ako'y matangkad at marami sa inyo ay pandak. Ano po? Kaya nagpagawa ng tungtungan. Ano po? Ganyan kabuti ang mahal na patron. Ano po? I always say this, that our goal is to become a better person today than yesterday. We always ask ourselves what we have become. And the gospel invites us to continuously die to our own preferences, that we may rise again in a person we ought to be. Kailangan mo tumalikod sa iyong kahapon upang mayapos mo ang iyong bagong bukas. Pero, sa aking pagninilay, ano po mahalaga sa piyestang ito? Hindi lang yung ako ay binago, kundi ano ang nangyari sa ibang tao nang dahil sa akin. Ano ang nangyari sa ibang tao nang dahil sa akin? Sabi nga ng mga nagpupunta sa Greenbelt, sabi, dahil sa inyo, Father, sa tinagal-tagal naming civilly married, nagpasya kami na magpakasal sa simbahan. Ano ba? Kailangan nyo pang magka-COVID para magpakasal sa simbahan. Ano po? Pero talagang ganun ang buhay. Hindi po ba? Ano? Dumadaan tayo sa napakaraming mga pagsubok. Dumadaan tayo sa napakaraming mga pagtatanong. Dumadaan tayo sa napakaraming kamatayan upang tayo muling mabuhay. Magkaiba po yung inililibing sa itinatanim. Huwag niyo kakalimutan. Magkaiba yung inililibing sa itinatanim. Ang ebanghelyo ay paanyaya ng bawat isa sa atin na isang buto, binhi na itinatanim. Hindi tayo inililibing. Parehas lang karanasan ng inilibing sa tinanim. Nababaong ka sa lupa, nabubulok ka. Pero ang inilibing, nabubulok na kasama ng lupa. Ang buto ay sumisibol muli at nagkakaroon ng panibagong pagkatao. Huwag kayong matakot na maitanim. Huwag kayong matakot na kayo ay itanim sa Diyos sa mga pagsubok na inyong dinadanas. Bahagi yan. Bahagi yan. Tinatanong ko nga ang Diyos Lord, bakit naman kailangan ko may stroke? Di ba, ano? Bakit naman kailangan mo may stroke? Simple lang ang sagot ng Diyos para wag kang makakalimot na ang buhay ay saglit lamang, nakikiraan lang tayo. At sabi nga, kung ano man ang ating pinagkakaabalahan, yan ay iiwanan. Kaya yung mga abalang-abala, tigilan nyo yan. Ano pa? Baka ma-stroke kayo. Ano pa? Mabuti ko kasing dami nang nagdadasal sa akin na magdadasal sa inyo. Di ba? Ang dami nagdasal kaya nakatayo ako ng ganito. Ay kung kalahati lang, ay di kalahati lang ang tatayo sa inyo. Di ba ba? Ay huwag nyo nang titigasan ng inyong ulo. Ano po?
Ang mga anak, palagi kong paalala. Ha? Ang ating bukas ay palagi nagsisimula sa ating ginagawa ngayon. Hindi ka makakaasa na mayroon kang anak na magmamahal kung ikaw bilang anak ay hindi marunong magmahal sa iyong mga magulang. Mga anak, inuulit ko, hindi ka makakaasa na mayroon kang mga anak sa darating na araw na magmamahal sa iyo kung hindi mo mamahalin ang iyong mga magulang ngayon. Sapagkat lahat tayo ay tatanda. Lahat tayo ay magkakasakit. Di po ba, ano? Ayaw naman nating tanggapin na lahat tayo mamamatay. Di po ba? Una-una lang yan. Una-una lang. Maiksi lang ang buhay. Huwag kayong mag-iisip na, ay ako, malakas pa ako. Hindi. Mabuti kung kasing tanda tayo ni Abraham, umabot tayo ng 100 para magkaanak. Magkaanak pa lang ngayon, di po ba, ano? Ha? Isipin mo, 100 nagkaanak, di ba, ano? Ibig sabihin, mahaba pa ang buhay noon. Di po ba? Ang panalangin ko lang naman sa inyo, maka 101 kayo. Di ba ba? Oo, seryoso ako doon. Maka 101 ka na nanay. Ano po? Bakit? Sabi nga, pag ikaw ay naka 101, meron ka ng 1 million. Di po ba, ano? Makabawi man lang tayo sa gobyerno. Di po ba, ano? Ha? Si Father naman. Yan ang katotohanan. Nakikiraan lang tayo. At sa nakalipas na ilang taon na naging bahagi kayo sa isang kanin at isang ulam, sana'y patuloy niyong gawin. Hindi kayo susuklian ng mga taong yan, pero ang Diyos ang susukli sa inyo. Wala namang naging mahirap dahil sila'y nagbigay. Inuulit ko, walang naging mahirap dahil sila'y nagbigay. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ko makakalimutan ang pagmamahal na pinagkaloob ninyo. Ano po? Ha? Sana patuloy natin ipakilala si Santa Maria Goretti. Ano po? Yun pong lumalabas sa Facebook na mukha ni Santa Maria Goretti ay mali. Nasulatan ako dati ng kura paroko ng shrine ni Santa Maria Goretti. Sabi niya, ano ang imahin ninyo? Pinakita ko yung picture dati. Sabi, mali yan, mali. Ha? Kaya napilitan ako magpagawa ng bagong imahin. Ano po? Yan ang i-promote natin. Bakit yan ang tama? Sapagkat ayon po sa alituntunin liturhiya, ang isang martir ay dapat kasama sa kanyang hugis, sa kanyang estatwa, ang kanyang ikinamatay at ang virtue na kanyang ipinapahayag ay siya'y nasaksak, ay kaya mayroong patalim. Di po ba, no? Mayroong patalim. Ano ang virtue? Purity. Kaya mayroong bulaklak. Ano po? Oh, yan ang tunay na picture. Ano po? Yan ang tunay na picture. Kaya pag kayo naging martir, ay di isasama sa picture ninyo kung ano inyong kinamatay. Di po ba, no? Kung ikinamatay ninyo ang inyong asawa, kasama sa picture. Di po ba, no? Ayaw ko, Father, ayaw ko. Di ba? Yan ang kinamatay mo eh. Di po ba, no? Yun talaga. Sana po, ipagpatuloy natin ipakilala ang ating patron. Ano po? Ang mga pinagaling, lalong-lalo na, ang mga hinango sa problema at kahirapan, ano po? Hindi naman naging madali ang buhay ni Santa Maria Goretti. Pero, ano magandang balita? Ang taong sumaksak, nagbagong buhay. Ang kanyang nanay, isipin nyo, ang kanyang nanay ay present nung siya'y itinanghal bilang santo. Ano po? Pwede yun. Pwede yun. Kaya yung mga anak dito, magpakabait kayo. Di ba? Para pag kayo naging santo, pwede pa ang nanay niyo sumama sa Roma. Di ba, no? Libre, di ba, no? Ma!
pupunta ka sa Roma, kasi santo ako, di ba, no? Ipatay ka nga lang, di po ba? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, again, let us not be afraid to die to our old self, that we may rise again as a new person according to the will of God. Patuloy ang aking panalangin sa inyo, sa mga nagme-message sa akin. Sana palagi kayong ingatan ng Diyos. I hope you are always well, doing well. If you are sick, getting well. But stay well. Stay well. Ano pa? Ha? 101. Muli po, Happy Fiesta. Maupo tayo saglit po. Yung mga may upuan, yung mga wala naman tayo lang po tayo. Kanina po, simula pa lang ng misa, sinusulyapan ko na si Father Dave, sumisinghot-singhot. At iiyak na yata yung mama. Sabi ko sa loob ko, na-miss nung tatay yung mga anak niya, no? And I'm sure of it, Father Dave misses you a lot because he loves you a lot. So, huwag kayong mag-alala, Father Dave. Nakasabit na ho ako ng pangalan sa susunod na lipatan. Nagsabi na po kay Cardinal Joe Advincula na sa susunod na lipatan ay yung parish priest ng Santa Maria Goretti ay si Father Dave Concepcion. Pero syempre, nagsulat din po ako ng pangalan ko, Assistant Parish Priest, Father Jason Laguerta. Para dalawa na ho kami rito, hindi na ho kami aalis. Once again, the love that you show to your priests, we are so honored and we are so grateful to you. Yung pagmamahal po ninyo na pinapakita sa mga pari, yun po ang nagpapalakas ng aming loob at patuloy na nagbibigay lakas para maglingkod. So thank you for loving your priests. Kasama din po si Father Herbert sa atin pong pagdiriwang. Siya naman po ang parish priest ng ating kapitbahay na parokya, ang Peña Francia Parish, no? Nuestra Señora de Peña Francia Shrine. So, maraming salamat din sa inyo pong mga lahat na nagpunta po rito. Yung pong mga nag-sponsor ng lahat ng ating mga pangangailangan. You are all awesome. Maraming salamat dahil hindi nyo po pinapabayaan ng ating parokya. Yung isang kanin, isang ulam ni Father Dave na kanyang sinimulan. Mamaya po, meron pa rin ho tayong pang-piesta din sa mga street dwellers natin. Hindi natin sila pababayaan at hindi natin sila kakaligtaan. At dinagdagan din po natin ng scholars ang ating parokya. Meron po tayo initially 70 children who will be scholars of Santa Maria Goretti. They are now going through their tutorials. Meron pong isang family, nakakatuwa po, may isang family na nag-volunteer na mag-tutor. Mother, father, children, they tutor our scholars while they are on vacation. No, kaya nagsimula na po tayo ng programang ito. And also, sa lahat po ng mga tumulong sa ating Tent of Pardon, sa ating mga images, si Santa Maria Goretti po, meron na siyang kakambal doon sa gilid, meron rin siyang replica image at ganun din po si San Padre Pio. And as you very well know, Father Dave procured the first-class relic of Santa Maria Goretti for us. And Father Dave, I think you know this very well. Napakarami ko na pong narinig na kwento that through the intercession of Santa Maria Goretti, many of us have been healed, have been comforted, given hope. Kaya ito pong precious relic from the body of Santa Maria Goretti na dinagdagan pa natin ng first-class relic ni San Ezekiel Moreno ay nandito po sa ating reliquary. And recently, the family of Cardinal Santos donated to us kasi narinig nila meron tayong first-class relic ni Santa Maria Goretti and San Ezekiel Moreno. The family of Cardinal Santos, the late Cardinal Archbishop of Manila, donated to us the first-class relic of San Martin de Porres para maging patron din ng mga kapatid
kapatid natin na nangangailangan ng mga dukha at mga walang nangangalaga. So again, these are all initiatives that did not come from me or Father Dave. This is a gift to us of the Spirit, the gift of Jesus to us, and that we are just caretakers of one another and caretakers of the community. Kaya dahil po dyan, dahil we care for you, meron po tayong konting pagkain sa likod. No? Pagsaluhan po natin ng sotanghon at barbecue at ice cream at taho at lechon. Ang lechon, isang kudlit lang po ang dapat nyong so, but nevertheless, feel free to get your food sa likod po. Kung hindi po umabot, pasensya na lang po, singilin nyo na lang si Father Dave. Kasi siya naman talaga may kasalanan nito no? Ang expected na participants po namin or attendees ay konti lang, pero nung nalaman ninyo na si Father Dave ang magbimisa, ayan tuloy. O, kaya Father, kung kulang ang pagkain, singilin nyo siya, no? Kung bakit. So, pagtsagaan po natin ang ating napagsalusaluhan. Happy Fiesta sa ating lahat. Maraming salamat sa mga servers, volunteers, at lahat po tayo. Pagdiwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Goretti. Once again, Father Dave, Father Herbert, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak na magmisa dito sa ating Fiesta Mass. Yung pong ating mga bulaklak ay ipamimigay na lang po natin doon sa likod kasi hindi po medyo safe na you will be coming here in front. Kaya we will just distribute the flowers and then you can bring them home na doon sa likod para hindi na po natin dadalhin sa harap but you can bring them home already. Okay lang po ba yon? Kasi our original plan was to give each one of you a flower to be offered to Santa Maria Goretti. Kaya lang but we are looking at the situation now, medyo wala na po tayong magagalawan, makikilusan. Kaya we'll just give the flowers outside, no? Pagka nagdi-distribute na rin tayo ng pagkain. So once again, everyone, our online parishioners and those who come here, maraming salamat sa inyo. We pray for one another. We pray for healing. We pray for all the children. At gusto ko lang tawagin yung bata na nag-costume ng Santa Maria Goretti. Can you please come forward? And, ayan. Nasaan na yung bata? Ayun. Ayan. Come here, baby. Kasi, kawawa naman, kanina pa niya hawak yung bulaklak tsaka yung kutsilyo. So, dito po ang ating live Santa Maria Goretti. Ayan, kasi hawak-hawak yung kutsilyo kanina. Baka manaksak. kaya ba? Ayan. So, once again, thank you very much, everyone. Let us receive the final blessing from Father Dave. Please all stand. Maraming salamat po, Father Jason. Sabi ni Father Jason, maliit na ang simbahan. Sabi ko sa kanya, ikaw na magpalaki. Malay nyo, hindi po ba, no? Wala namang imposible. Yung pong nagtatanong, Father, bakit mo palaging sinasabi sana yumamang ka? Kasi naramdaman ko ang pakiramdam ng walang-wala. Bakit mo sinasabi na sana umabot ng 101? Kasi naramdaman ko ang pagpanaw ng mahal sa buhay nang maiksi lang ang panahon sa lupa. Bakit mo gustong gumaling? Kasi naramdaman ko ang pakiramdam na may sakit at walang pera. Mga minamahal na mga kapatid, hindi madamot si Santa Maria Goretti. Kung inyo talagang pinapakinggan ang kanyang panalangin, ang mahalaga dito ay ano? Sabi po niya dito, sabi po sa panalangin, look graciously on the unhappy human race. Kung ano man ang dahilan natin mga kalungkutan, si Santa Maria Goretti nagnaninikluhod upang tayo bigyan ng kasayahan. Ano po? Hindi kailangan ng milagro. Saya. Hindi po ba na? Saya. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing
Naway patuloy kayong ingatan ng Diyos, ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayo pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa niya ang inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya saan man naroroon ay pagharian ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kung anuman ang inyong mga panalangin, naway pagkalob sa iyo ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Kung anuman ang higit na makabubuti, makababanal, makasasaya, makaunlad, makasasagana ng inyong mga buhay, naway may pagkalob ito sa inyo ng Diyos. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo, kasama si Padre Pio at ang ating patron, Santa Maria Goretti, kayo ang inyong pamilya ay kanyang pagpalain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. For our picture taking, just stay put po, walang gagalaw. Father Dave and I and Father Herbert will just come here at to be orderly. Wala po tayong talakan. Ano po? Let's all be at peace and celebrate fiesta with joy. Happy Fiesta, everyone. Saint Mary Goretti, our martyr of purity, for love of Jesus.